Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Hingi lang po kami ng konting insights po ninyo dahil nagkaroon ng mainit na debate po kahapon dyan sa impeachment court. Ano po? I don't know kung sino ang mas may punto. Ano po? Ito bang magkapatid na Cayetano o yung iginigiit naman ni na Gatchalian, ni na Pangilinan na hindi nakalagay yan sa saligang batas eh. So pwedeng maghalal ng presiding officer ng impeachment court kapag hindi presidente nililitis. Justice. Sa palagay ko po ay ang Senado ay maaaring pumili ng sinuman sa kanilang miyembro na magiging presiding officer sa paglilitis ng impeachment. Dahil sa saligang batas po, hindi naman nakalagay kung sino dapat ang mag-preside maliban lamang kung ang presidente ang respondent, kung saan nakalagay dapat ang Chief Justice ang magpipreside, ngunit hindi makaboto. Sa makatuwid, ang Senado ang may karapatan pumili kung sino ang mag-preside. At saka nakalagay din po sa saligang batas sa Section 3, Subsection 8 ng Article 11 na ang Senado at ang Kamara ay may karapatang magkaroon ng rules upang mag-implement ng section na ito ng saligang batas. So they have the power to adopt rules to effectively implement the provisions of this section. So kasama po ang rule-making power ng Senado, ang role kung sino ang mag-preside sa impeachment trial. So ano po ang masasabi ninyo, Justice, doon sa ipinresent na deliberation ng magkapatid? Ano po? And true enough, pag hindi daw klaro kasi, basahin ninyo yung deliberation nung nagbalangkas. Kasali po kayo doon, Justice, although hindi kayo nabanggit doon sa conversation, o hindi sina Davide at saka si Munsod, ano po? May bali ba yun na yun ang kanilang intensyon nung ginawa nilang provision na yun ng saligang batas? Palagay ko po yung interpretation dyan marami pong posibleng interpretasyon, ngunit ang provision ng saligang batas ay maliwanag po hindi na kailangan interpretasyon yan The Senate and the House, pareho, they have the power to adopt rules to effectively implement the provisions of this section, and question of who will preside is part of that rule-making power. Ibig niyo sabihin, Justice, kung talagang importante para sa mga bumalangkas ng konstitusyon yung bagay na yon, o di dapat nilagay nila yun ng malinaw, the fact na hindi nila nilagay ng malinaw, o di ibig sabihin, pwede. Ganun bang ibig niyo sabihin, Justice? Opo, hindi na po kailangan ilagay yan dahil meron namang mga parliamentary practice na kung saan talagang the chamber has the power to adopt rules regarding who will preside in its proceedings. Pero pwede naman, kung gusto po ng magkapatid na Cayetano, pwede naman pong dalhin ang usapin sa Korte Suprema Justice, ano po? Pwede rin, pero sa tingin ko hindi makilahok ang Korte Suprema sa bagay na yan dahil maliwanag na karapatan ng Senado yan at ito isang political question. Opo. So, ibig sabihin, kahit dalhin mo yan sa Korte Suprema, baka hindi din resolbahin ng Korte Suprema dahil magkapantay sila na branch ng gobyerno, Justice? Opo, sa palit sa institution at yun ang tinatawag na political question. Matters left entirely to the discretion of one department. Opo. Hindi dapat makilahok yung other departments. Opo, ay kaya din siguro hindi pa dinadala sa Korte Suprema ng magkapatid kasi baka yun din yung kanilang pag-iisip. Ano po? So let us set that aside, Justice. Doon naman po sa issue ng threshold, ano po, yung 2/3 vote, ano po? Saan ba ibabangga po yun? Sa 24 sa palagay ninyo o sa 23 lang, ay 21 lang ngayon? Kasi isa nagtatago, dalawa nakakulong. Regarding the voting threshold, maraming nagtatanong
kung nagbago ba yung kailangan na boto na kailangan mag-convict ng isang respondent sa ating impeachment. Palagay ko hindi rin nagbabago yan dahil miyembro pa rin sila ng Senado at ang basihan ay ang members of the Senate. So nanatili silang miyembro ng Senado, dapat kasama sila sa pagbilang ng 2/3 na kailangan sa voting threshold to convict the respondent. Opo. So paano yung stand ninyo? Kailangan tama si Senate President Cheese, si Presiding Officer Senator Cheese, Justice? Alin pa? Tama po siya na 16 ang kailangan to convict? Alin ang kailangan? 16 po, Justice, ang kailangan to convict. 16 po, dahil 16 talaga. 24 ay 16. Opo, pero hindi ho ba unfair naman yun kung may tatlo na hindi naman nag-participate and yet ibabangga dun sa 14? Ano po, naalala ko ang sabi dati ni former Senate President Franklin Drilon, paano kung ang natira na lang ay 14 o 15 na lang? For whatever reason, nagkasakit o nasuspinde, di imposible na pong magtanggal ng isang impeachable official kasi kailangan talaga ng 16, Justice. Regarding yun sa mga nasususpinde o kaya nagtatago, kaya nagkasakit at hindi maaaring sumama sa deliberasyon sa Senado, iba po yung question kung maaari ba silang bumoto o yung in question na kasama ba sila sa bilang ng 2/3 vote to convict. Po. So, totoo, hindi sila participate sa deliberate, hindi sila maaaring sumama sa debates dahil nagtatago sila o kaya detinado. So, sa pagbutuhan, hindi sila kasama. Ngunit sa pagbilang sa 2/3, kasama sila. Tama po. O senador pa rin sila. Tama po, Justice. Ang ibig niya lang sabihin is, halimbawa, ang naiwang senador na lang na existing, for whatever reason, yung iba nakulong, iba nagkasakit, halimbawa lang po, 15 lang o 14 lang. So, ang ibig niyo po bang sabihin, imposible ka na ngayon magtanggal ng isang impeachable official dahil hindi kayo abot ng 16 sabi ninyo, ang pinaka-threshold, 16, hindi ho ba? Paano yan kung ang naiwan na lang senador ay 15? Di ibig sabihin, hindi kayo makakapagtanggal ng impeachable official? Ang interpretasyon ko dyan is not based on the 24 all the time. It's based on the number of members of the Senate at any given time. So if there are only 14 left, that should be 2/3 of 14. Yun ang, as long as there is a quorum, you count 2/3 of those members who are left. Yun ang tingin ko, ang interpretasyon dyan. Ngunit merong ibang interpretasyon na fix yung computations of 24. Opo. Na pagsabing all the members of the Senate, ibig sabihin palaging 24 ang basihan. I don't believe that. I think it is the actual members. Hindi po maliwanag sa Supreme Court decision yan kung actual members or yung members na naka-define sa Constitution na maximum members ng Senado. Okay. So, ibig sabihin, Justice, sa ngayon, sa kaso halimbawa ngayon, kung 21 lang sila, pwedeng ilaban legally na dapat ang 2/3 ay ibangga sa 21 at hindi sa 24. Hindi po, dahil ngayon 24 pa rin ang members of the Senate. It's the one that will lessen that is death, resignation, or removal. Yun lang. Okay. So, 24 pa rin sila. It's just that indisposed. Yung tatlo, yung dalawa nakakulong, yung isa naman nagtatago. Pero, senador pa rin sila. Yeah, that's what you're saying. Opo, correct. Senador pa rin kasama sa pag-compute. Opo, ngayon, ibang usapan po kung may namatay, may permanently incapacitated, may na-remove from wherever sa serbisyo. Ibang usapan po yun. Ibig sabihin, hindi na talaga abot ng 24 ang ating mga senador. Opo, hindi po ibig sabihin na hindi na sila kasama
sa pagbilang dahil senador pa rin sila. Ngunit hindi sila maaring bumoto. Hindi sila kasama sa proceedings dahil wala sila, absent sila. Pero kahit na absent sila, senador pa rin sila. Apo. What about doon po sa panukala ni Senator Cayetano na hilingin po sa Sandigan Bayan kung pwede pong mag-participate o manood ng hearing yung dalawang nakadetining senador? Sa palagay po ninyo, pwede pong gawin yun? Mag-participate din po sila at pupunta sila sa Senado pag may pagkakataon o malabo po yun? Sa Senado po yan, sa rules nila kasi ngayon, kailangan physical presence upang mag-participate sa paglilitis. Kaya hindi pwedeng mag-participate yung nakadetain dahil absent sila. Ngunit maaaring baguhin nila yung rules. And kung sakali, maaaring sabihin ng rules na a member can participate by online participation through digital or online participation, at kung papayagan yun ng authorities ng prison, for instance, maaari yun. Pero sa ngayon, hindi pwede yun sa kasalukuyang rules ng Senado. Kailangan physical presence to participate in the proceedings. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.